Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang direktang pag-uusap ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse at ang US President na si Donald Trump tungkol po sa posibilidad na gawing bahagi ng National Digital Asset Reserve ng US si XRP. Kaya ang tanong ay ano nga ba ang ibig sabihin nito? Maliban dito ay paano po makakaapekto ito sa cryptocurrency market, lalo na para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Kaya bago po natin alamin ang kasagutan sa mga katanungang yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, sa mga hindi pa po nakakakilala, ang Ripple CEO na si Ginong Brad Garlinghouse ay siya po yung nandito sa ating pinakabandang kaliwa. Siyempre ay baka familiar na po kayo sa Pangulo ng US na si Donald Trump. Ayan, siya po ang nandito sa ating bandang kanan. Sa isang event na tinatawag po na XRP Community Day na ginanap sa X Space noong January 28, 2025 ay ibinunyag ni Ginoong Garlinghouse na nagkaroon po siya ng direktang pag-uusap kay Pangulong Donald Trump. Ang kanilang naging usapan po ay nakatuon sa posibilidad na isama si XRP sa isang National Digital Asset Reserve. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, malinaw na naiintindihan ng US President ang technology ng crypto at nais niya pong maging crypto president ng US. Ang balitang ito ay lalong naging kontrobersyal matapos lumabas ang ilang larawan ng dinner ni Ginoong Garlinghouse at Trump. Ayon po sa ulat ng The Crypto Basic, nagbigay rin ang Ripple ng donation na $5 million para sa inauguration ni Pangulong Trump. Ngayon ay ano po ang position ni Ginoong Garlinghouse sa pagpili ng digital asset para sa National Reserve? Ayan, bagaman ay may mga akusasyon mula sa Bitcoin proponents na hinihimok daw ni Ginoong Garlinghouse ang gobyerno ng US na piliin si XRP sa halip na si Bitcoin. At mariin itong itinanggi ng Ripple CEO. Anya, ang kanyang layunin ay kumbinsihin ang gobyerno na magkaroon ng diversified o iba't ibang klase ng digital asset reserve sa halip na mag-focus lamang sa isang cryptocurrency. Sa madaling salita, hindi lamang si XRP ang isinusulong niya, kundi pati na rin ang iba pang mga cryptocurrencies tulad ni Bitcoin. Naniniwala po si Ginoong Garlinghouse na mas makakabuti para sa crypto market kung magkakaroon po ng balancing approach ang gobyerno. Ngayon ay bakit po mahalagang magkaisa ang crypto community? Sa gitna po ng mga akusasyon at intriga, nanawagan itong si Ginoong Garlinghouse para sa pagkakaisa ng crypto community. Anya, hindi makakatulong kung patuloy na mag-aaway ang mga proponents ng iba't ibang coins. Sa halip ay dapat na magtulungan ang lahat upang mapalawak pa ang adoption ng cryptocurrencies. Naniniwala siya na may sapat na oportunidad para sa iba't ibang cryptocurrencies na magtagumpay, kabilang na si Bitcoin at XRP. Ang ganitong multi-asset approach ay makikinabang hindi lamang sa industriya kundi pati na rin sa mga investors. Ngayon, ano po ang posibleng impact ng Trump presidency sa crypto market? Isa pang mahalagang punto na binanggit ni Ginoong Garlinghouse ay ang potensyal na epekto ng muling pagkapangulo ni Trump sa crypto industry. Posible raw itong magdala ng mas pro-crypto regulations at maging daan para sa pag-create ng isang National Digital Asset Reserve. Sa katunayan ay naglabas po si Pangulong Trump ng isang executive order para bumuo ng working group na tututok sa digital assets. Ang grupong ito ay binubuo ng mga heads ng iba't ibang federal agencies tulad po ng SEC at CFTC at pinangungunahan ni White House AI at crypto czar David Sachs. Layunin ng working group na ito na bumuo ng malinaw na regulatory framework para sa digital assets at pag-aralan ang mga panganib at oportunidad ng isang national reserve. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast?
Yan, kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, malaga pong bantayan ang balitang ito. Ang posibilidad na gawing bahagi ng US Digital Asset Reserve itong si XRP ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kumpiyansa ng market dito. Kung maisama po ito sa National Reserve, posibleng tumaas ang demand para kay XRP at syempre maging iba pang mga cryptocurrencies. Gayunpaman, dapat din nating tandaan na ang mga ganitong development ay posibleng magdulot ng volatility o biglaang pagbabago sa presyo. Kaya mahalaga na maging maingat sa pagbuo ng investment strategies at palaging manatiling updated sa mga balita. At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang naging pag-uusap ni Ginoong Garlinghouse at Pangulong Trump ay nagpapakita ng patuloy na paglawak ng pagtanggap ng cryptocurrencies, hindi lamang bilang investment tools, kundi bilang bahagi ng national financial systems. Para sa mga Pinoy crypto enthusiast, ito po ay isang paalala na ang mundo ng crypto ay mabilis magbago. Ang pagkakaroon po ng tamang kaalaman at maagap na pagtugon sa mga balitang tulad nito ay mahalaga upang mapanatili ang ating competitive edge sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.